we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula NIV, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. For today's Sunset Prayer meeting, Let me pray. Amen. At binabalik ko na po yung ating microphone. Amen. Sa ating senior pastor na si Pastor Alex Nozuelo to introduce our preacher for tonight. Amen, amen. Isang mabiyayang takip silim po sa lahat ng mga Sunset First Watch Prayer Warrior. Amen. Tayo po ngayon ay gaganap ng ating pang 225 days. Amen. Sa ubasan ng Prayer of Faith Church, Worldwide Ministries, Incorporated. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga tigapanguna. Talagang lagi natin in-acknowledge kasi hindi lang tayo dito sa platform ng Zoom ang nakakapakinig. 21 pa lang tayo. Marami yatang ginagawa, marami ka manggagawa ngayon. Okay. 21 na tayo ngayon. Okay. At salamat dahil sa kanilang kapaintulutan na ibabahagi natin sa mas marami kung i-share po natin. Ilan na lang nag-share, nabibilang ko na lang kung ilan. 21 tayo, siguro mag-share dito, 4. Hallelujah. I-share po natin sa ating Facebook Live para hindi sayang 1 month lang po ito mag-stay sa ating Facebook. At huwag kayong mag-alala, naka-YouTube na rin tayo, naka-TikTok na rin tayo at naka-Spotify. Kung wala silang load, tipid-tipid, audio na lang, mapapakinggan nila para sila naka-radyo. Yung podcast natin, itong Spotify, pwede nilang marinig yung preaching natin. At naniniwala ako na ito yung kalooban ni Lord na maibahagi natin sa mas marami ang kapahayagan ng salita ng Diyos. July 14 na po ngayon, 2026. Ang topic po na ating matututunan ngayon ay Learning from Abraham's Test of Faith. Ang tema na sasagutin, what does Abraham's Test of Faith teach us about trusting God? Yan. Yung pagtitiwala natin sa harapan ng Diyos ay test of faith. At maririnig natin yan sa ating tigapagayag ng salita ng Diyos na mula sa POF Angeles City, walang iba kundi si Pastor Julius Reyes. Next, your turn. Amen. Pinagpalang hapon po sa bawat isa. Narinig po ako ng maayos. Gabi na, anak. Amen. Gabi na. Makon pa po kasi dito. Praise God. Alas 6 na. Amen. Amen, amen. So, mabiyayang gabi po sa bawat isa. Glory to God. So, mga oras pong ito I would like to acknowledge the presence po Amen, ng amen. ating mga tagapanguna. Thank you, Lord. Kay Bita ko, kay Mami Glo, kay Reverend Alex, sa lahat ng mga naka-join ngayon. Salamat sa Panginoon dahil binigyan na naman po tayo ng pagkakataon para makapaghayag ng kanyang Glory to banal na God. salita. At sa mga oras pong ito, tayo po ay dumako na sa teksto na ating pagbubulay-bulayan. At ito po yung mga galing sa aklat ng Genesis chapter 22 verse 1 to 19. So mahaba-haba po yung text po na pagbubulay-bulay. Kwento. Yan po natin. Amen. Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Amen. So nariyan na po sa ating mga screen yung ating teksto. Akin na pong babasahin. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isang at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sandog na susunugin.
hininda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaking papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang akyat sa bundok. Sasamba kami sa dakong roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Nagtanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay. Amen. God will Kaya provide. patulog sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar sa Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito kapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot niya. Sinabi ng anghel, huwag mong papatayin ang bata, huwag mo siyang sasaktan. Amen. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupan na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at ihinandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod na kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Berseba. Salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Diyos na buhay. Tayo yumukot manalangin. Yes, Father God, hallelujah, Lord Jesus. We praise you, we glorify you ng bawat isa. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na patuloy nararanasan namin sa aming buhay. Salamat Panginoon dahil patuloy ikaw ang Diyos, Lord God, na kumikilos sa buhay namin bawat isa. Lord, give us wisdom and knowledge to understand your word. Ganyan din po Panginoon sa lingkod mong ito, samahan niyo po ako dahil alam ko sa akin sarili, wala akong magagawa kung wala ang iyong pagsama sa aking buhay. Salamat Panginoon sa biyaya mo Lord God, sa biyaya ng iyong salita, at muli binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, Diyos amang nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Amen po. Muli po, God is good. All the All the time. time. Amen po. So, sa mga oras po ito, nasa mahigit kalahati na po tayo ng taon. Amen. Amen. At patuloy na nilalakaran pa natin yung sa ating pananampalataya. Amen. So, patuloy sa mga oras na yun. Sino na po dito yung nakaranas ng mga testing of faith? Amen. Lahat. Siguro po, karamihan Lahat. po, nakaranas po ng testing of faith. Lahat. Amen. Lalo na yung mga kapatiran natin sa ibang bansa. Amen. Tinupit po talaga yung nagsimula yung gera. Amen. Na talagang yung iba yung no work, no pay. Amen. At yung kanilang pananampalataya lamang kanilang pinapairal para maranasan nila yung pagpapala ng ating Diyos. So patuloy sa mga oras na ito, gaya po ng sinabi ng ating senior pastor, yung topic na ating pag-aaralan, learning from Abraham's testing o test of faith. Amen. So patuloy na ano ba yung mga mapag-aaralan natin mula sa testing of faith ni Abraham. Amen. So patuloy sa mga oras na ito, napaka-importante sa isang Kristiyano yung salitang testing of faith. Amen. Amen. Para makita kung ang
ating pananampalataya sa Diyos ay totoo talaga. Amen? Amen. At patuloy sa mga oras na ito, yung testing of faith na nangyayari sa isang Kristiyano, importante po yan. Kasi dahil dyan ay yung ating pananampalataya sa Diyos ay nag-level up. Amen? Amen. Hindi nananatiling yung dati lamang. Amen? So patuloy sa mga oras na ito, dako na po tayo dun sa tema na ating pag-aaralan. Amen? What does Abraham test of faith teaches us about trusting God? Praise Amen? God. Ano nga ba yung ating mapag-aaralan dun sa test of faith kay Abraham, amen, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Amen. Amen? So, unang bagay, makikita po natin yan sa verse 1 and 3, tapos tatalon tayo sa 9 and 12. Sabi po dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham na ito po, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, ayo paing Morea, ihandog mo siya sa akin. Ulitin ko po, yung sinabi ng ating Panginoon, ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaking papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Doon po sa verse 9 to 12, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at hiniga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mo papatayin ng bata, huwag mo siyang sasaktan. Natitiyak kong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Amen? So patuloy sa mga oras na ito, first point po natin, ano ba yung matututunan po natin doon sa test of faith na Abraham? Obedience is essential to our faith. Our obedience to God is essential to our faith. Amen? Napaka-importante po yung pagsunod po natin sa Diyos sa ating pinapanampalatayanan sa Kanya. Amen? So patuloy sa mga oras ito, pinakita sa sitwasyon po ni Abraham na kung may pananampalataya po tayo sa Diyos, kalakip nito ay ang ating pagsunod sa Kanya. Excuse po. So patuloy na napaka-importante na sumusunod tayo sa Diyos kung talagang nananampalataya tayo sa Kanya. Bakit po? Sinabi po doon sa Aklat ng Santiago, chapter 2, verse 14 to 17, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Amen? So may pananampalataya nga tayo, pero hindi naman natin isinasagawa, baliwala po yun. So patuloy nating basahin yung teksto po. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen? Yun po yung patuloy essence po nung ating obedience sa harapan ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. Kasi sinabi doon, napakalinaw, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So sa ating pananampalataya, napaka-importante yung pagsunod sa harapan ng ating Diyos. Without action is dead. Amen? Ang pananampalatayang walang gawa ay. Amen? Tignan po natin sa buhay ng mga naunang lingkod ng Diyos. Una po, doon sa ating karakter po ngayon, Abraham. Doon sa Hebreo chapter 11 verse 8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham. Amen? Nakita po natin doon, sumunod si Abraham. Amen?
So, sa pananampalataya natin, napaka-importante po talaga yung pagsunod. Amen? Nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya, sumunod nga siya at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen? So makikita natin doon yung pagkatawag kay Abraham. Amen? Na lugar na sasabihin ko sa iyo, doon kita pagpapalain. Ano po yung ginawa ni Abraham? Sumunod po siya. Amen? Kumilos po siya. Amen? Dahil nananampalataya siya, doon sa lugar na pupuntahan niya, doon siya pagpapalain ng Diyos. So, makikita po natin doon, sinabi ng Diyos sa kanya, ialay mo sa akin ang iyong kaisa-isa at pinakamamahal mo anak. Amen? Yung ginawa ni Abraham kinabukasan, nagsibak na nagkahoy, naghanda na para handog na susunugin. Sino ba yung handog na susunugin? Yung kanyang anak. Amen? Pero bagamat ganon, yung testing of faith ni Abraham, patuloy siya ay kumilos. Amen. Amen? Gayun din, amen? Isa pang karakter sa Bible, si Noah. Kung sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 7 naman. Amen? Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe at ang ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? Nakita po natin doon yung faith ni Noe, amen, sa ating Diyos, doon sa gagawin ng Diyos. Amen? Anong ginawa niya? Humakbang siya doon sa pinapasabi ng Diyos sa kanya. Amen? At yung pinapasabi pa ng Diyos sa kanya, detalyado. Amen? Detalyado po yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ano yon? Yung arko. Amen? So patuloy sa mga oras nito, yung ibang tao na nakapaligid kay Noe, amen, ang tingin sa kanya ay baliw. Amen? Pero siya, dire-diretso lang yung kanyang ginagawa. Amen? Kung gaano kalaki, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalapad, yung idinitalya sa kanya ng Diyos kung ano yung kanyang gagawin. Amen? At isa sa pinakamagandang part ito, amen, na yung barko na pinagawa kay Noe, amen, wala po itong timon o yung rudder. Amen? Walang timon. Pakasin po natin, amen? Hindi sinabi ng Diyos, lagyan mo ng rudder, lagyan mo ng timon. Amen? Para alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Pero walang ganon. Amen? Hindi pinagawa yun. Amen. Anyway, amen? Para hindi niya na-problema kung paano na imamaneho yung barko. Amen? Dahil yung Ang laki nun. mo ang maneho nun sa barko. Amen? Yung mga barko po ngayon, kung titignan po natin, may mga may mga timon, may mga rudder. Amen? Para alam nila kung saan direksyon sila pupunta. Pero yung pinagawa kay Noe, wala. Kasi yung Diyos mismo ang nagmaneho. Amen. Amen? At nilagay ng idinerect ng Diyos yung arko, saan niya ito gusto. Amen? Kaya kung yung siguro yung mangingisda ang pinagawa ng Diyos, magtatanong yun. Lord, bakit walang timon? Pero tinuway, no? Basta ginawa niya. Amen? So sa pagsunod natin sa harapan ng ating Panginoon, amen, napaka-importante yun. Bagay na pagsunod sa ating pananampalataya. Amen? Mga kapatid, do we believe that we are Christians? Amen? Nananampalataya ba ang bawat isa sa atin na tayo ay Kristiyano? Amen. Then what is Christianity means to you? Ano ba yung Christianity sa atin? Amen? So minsan kasi na-misinterpret ng iba yung word na Christianity. Amen? Pag nabinyagan ka na, nabasbasan ka ng pari, Christian ka na. Amen? Pero ito yung tunay nakahulugan ng Kristyanismo. Gawa, chapter 11, tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo.
Ulitin ko po, hinighlight ko pa kasi, tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Amen? So that is Christianity. Amen? Yun po yung Christianity. Amen? Na ang bawat tagasunod ni Jesus Christ, tinatawag na Kristiyano. Amen? Mapaborn again ka man, baptist ka man, o Katoliko ka man, kung ang sinusunod mo Jesus Christ, Kristiyano ka. Amen. Walang ibang tawag. We are Christians, then we must know who is the one we are following. Amen. Kung sinasabit po natin na tayo ay Kristiyano, dapat alam po natin kung sino po yung sinusunod natin. Amen, amen. Amen. So if we are Christians, Christian, You're amen, loyal to Christ. magpaka-Kristiyano po tayo. Amen. Amen. Loyal Tama tayo po. kay Christ. Amen. If we are not bound with God's saying, amen. Hindi po tayo nakatali sa mga lumang kasabihan o matandang kasabihan, mga pamahiin. Hindi na po tayo bounded po doon. We are not bound in feng shui. Amen. Ano yon? Sineswerte lang. Amen. Amen. Ang Kristiyano po, iba po ang Kristiyano. Pinagpala. Amen. Amen. Hindi po tayo kung ako Hindi sa swerte. swerte lang. Amen. Dahil ang Kristiyano alam niya, siya ay pinagpala. Dahil Amen. alam niya yung Diyos niya ay mapagpala. Amen? We are not bound in all old non-biblical traditions. Amen? Lahat po ng kwan po, ginagawa po natin, biblical po. Amen? Yung kwan ba? Yung Halloween, biblical ba yon? Hindi. Amen? Ano ba yung ginagawa nila sa Halloween? Amen? Nagsusuot ng mga multo, ng mga, ano na ito? Mga monsters, mga demonyo. Biblical ba yan? So hindi. Amen? Hindi na po tayo nakikihalo sa mga bagay na ganon. Amen? Tama. Christmas. Amen? Christmas, pinakan po natin yan. Biblical kasi yan. Nung unang panahon, amen? Nag-celebrate. Amen? Hindi lang yung lupa, sangkatauhan, kundi yung Sa langit. langit. Kasi yung iba po, sinasabi nila, hindi naman dapat i-celebrate yung Christmas dahil hindi naman talaga December. Amen? Pero sa atin, hindi yung date. Amen? Yung essence po ng Christmas, yung kinakuan po natin. Amen? Kung bakit tayo nagse-celebrate. Amen? Kung bakit po, yun po tayong ganon. Kasi may pinanganak na tagapagligtas. Amen? So, patuloy sa mga oras nito, we are not bound in non-biblical traditions. Christians, the only thing that we are bound for is to follow and obey our Lord Jesus Christ. Amen? We are Amen. only bound to follow and obey Lord Jesus Christ. Amen? John 14:15, sinabi po doon, ang ating Panginoon, Jesus said, if you love me, Obey. obey my commandments. Praise God. Amen? Napaka-importante yung pagsunod, essence nito doon sa ating pananampalataya. In times of testing of faith, nakikita kung sino tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Amen? Yung testing of faith, nakikita po kung sino tayo sa harapan ng Diyos dahil doon sa ating mga ginagawa. Our faith with action matters to God. Amen. Amen? So, yun po, unang puntos po natin. Kung yung lesson po na ating mapag-aaralan doon sa test of faith ni Abraham. Amen? Na yung ating pagsunod sa Diyos ay essential sa ating pananampalataya. Amen po. Tayo po'y dumako na sa ating point 2. Makikita po yun sa verse 7 and 8. Tapos tatalon tayo sa 13 and 14. Excuse po. So, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ano iyon, anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na po tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Umagot si Abraham, anak, tuloy sila sa paglalakad. Verse 13 to 14. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa sanga ng kahoy.
ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya sa lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, amen, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Amen? So makikita po natin doon, yung second point po natin ay yung lesson po, or yung ating pag-aaralan po. God is truly our great provider. Amen? So ang ating Diyos ang tunay na nagkakaloob sa atin. Amen? So patuloy sa mga oras na ito, there is no greater provider than our God. Amen? Hindi po yung ating mga tatay, hindi si nanay na nagluluto sa atin, hindi dan ang may kaya nating mga kamag-anak. Amen? Hindi rin ang ating mga sarili. Amen? Kasi minsan sinasabi ng iba, ako ang gumawa ng lahat para ang lahat ng bagay na meron sa akin ngayon ay makamit ko. Amen? So hindi sa sarili nating lakas, sarili nating abilidad, sarili nating diskarte kung bakit na-provide ang lahat sa atin. Lalong-lalo na yung mga breadwinner ng ating pamilya, hindi po sila yung great provider po natin. Sabi nga nung ating pastor doon sa Ocean View, kay Pastor Boyet, napakinggan ko yung dating preaching niya. Isa lang ang tunay na breadwinner. Amen. Breadwinner, ang ating Panginoon. Amen. Siya lamang po yung ating breadwinner. Siya lang yung patuloy nagpro-provide ng ating mga pangangailangan. Amen. And God supply all things. Amen. Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Amen. Doon sa Tagalog po, buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos. Napakagandang pakinggan po. Hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen. Gaya po nung nangyari kay Abraham. Amen. Doon sa test of faith niya. Amen. Na sinabi niya lang sa kanyang anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Amen. Tinanong ni Isaac kung nasaan yung nasaan yung handog. Amen. Hindi niya alam siya yung handog. Amen. Pero sinabi ni Abraham, ang Diyos ang magkakaloob. Amen. So tunay nga ang Diyos ay nagkaloob. Amen. Nakita natin dun sa verse 13 hanggang sa 14 na meron ipinalit kay Isaac yung isang lalaking tupa. Amen. Na talagang ang Diyos ay nagsusupply ng ating mga pangangailangan. God gives us strength. Amen. Ang Diyos ay nagkakaloob ng ating lakas. Amen. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Na talagang ang Diyos na biyaya, nagbibigay ng lakas. Amen. Kung tayo po ay nanghihina na, amen, pagdating ng hapon, amen, hapong-hapo ka na dahil ang dami mong hinayuan, amen. Sabihin mo lang, I can do all things through Christ Amen. who Praise strengthens God. me. Amen. O patuloy na ang bagay na kapaguran natin na ito. God gives us things, good things. Amen? Hindi bad things, good things. Amen? James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, with whom there is no variation or shadows due to change. Amen? Na ang lahat ng mabuting bagay at ganap ay galing sa ating Diyos na nasa langit. Amen? So, ang Diyos nagbibigay at yung binibigay niya po sa atin, good things. Amen? God will not give us bad things. Amen? Hindi magbibigay ang Diyos ng mga bagay na ikakasama natin. Amen? So, patuloy sa mga oras dito. Ano pa? God gives us guidance. Amen? Ang Diyos nagbibigay ng guidance. Sabi po doon sa Psalms chapter 119 verse 105. Sabi po doon sa New Living Translation, your word is a lamp to guide the daan. Amen.
Ang iyong salita ay gabay sa aking mga paa at liwanag sa aking daadaanan. Amen. So, patuloy na ang ating Diyos nag-guide po sa atin. Kaya pag yung ating mga tagapanguna, amen, ay minsan ay itinatama tayo, amen, hindi sila yun. Si Lord po yun. Amen. Dahil Amen. ginagamit lang po sila para tayo ay gabayan. Amen. Glory Kaya to God. wala pong magtatampo. Amen. So God gives us wisdom. Amen. James chapter 1 verse 5. If anyone of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Amen. So, kung sino man daw ang kulang ng karunungan, humingi sa Diyos, at ang Diyos ay masaganang nagkakaloob at hindi nanunumbat. Amen. Amen. So, para sa mga kapuan po to, sa mga nag-aaral, amen. Sa mga estudyante, amen. Pag tayo ay nahihirapan na sa ating mga lessons, amen. Hingi tayo sa Diyos. Masaganan naman nagkakaloob ang ating Panginoon. God provides wisdom. Amen. Most of all, God gives His Son. Amen. Most of all, God gives His Son for our salvation. Amen. Binigay po ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay ligtas. John 3:16. For God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, have everlasting life. Amen. Mantakin po ninyo. Yung hindi natin kaya, amen, ang Diyos nang gumawa. Praise God. Ano yung hindi po natin kaya? Aligtas Yung ang ating mga kasalanan. Ang Diyos na ang nagkaloob. Amen, amen. Patawad. Lastly, God wants us to ask for these things. Amen. Gusto ng Diyos na hingin natin yung mga bagay na ito. Amen. Hindi porket alam na natin na ang Diyos ay nagkakaloob ng mga bagay na naunang sinambit, amen, hindi na tayo hihingi. Amen. Kasi sinabi niya doon sa Matthew 7:7, ask and it will be given unto you, seek and you shall find, knock and the door shall be open. Amen. Humingi ka at ikaw'y bibigyan, humanap ka at kayo makakatagpo, pumatok ka at ang pinto ay bubuksan para sa iyo. Amen. So, our God is our Jehovah Jireh. Amen. So, ulitin ko po, our God is our Jehovah Jireh. Amen. Ang Diyos ang nagkakaloob sa atin. Then, what shall we respond to all of this? Ano po yung dapat natin i-respond? Amen. Sa patuloy pag-provide ng ating Diyos, worship and praise the Lord with thanksgiving. Amen? So, gusto ko sanang kumanta pero wag na po. Amen? Haba po yung kan natin. Amen? Yung awit na Jehovah Jireh. Search na lang po natin. Amen? Jehovah Jireh. My provider. Is great for me. Hallelujah. Amen. So, i-search na lang po natin yon. So, napakagandang awitin para sa ating Diyos na nag-provide sa ating mga pangangailangan. And ako na po tayo sa ating third point. Bago pa tayo mapahaba. Amen? So, true faith reaps abundant blessing. Amen? Receive. Pagpapala. Amen? So, mula sa langit, pagpilita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod na kanilang mga kaaway. Sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang utos ko. Amen. God sees through Abraham genuine faith. Tapat at tunay na pananampalataya ni Abraham. That is why God blessed him abundantly. Amen. So nakita ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham na tunay. Amen.
Kung titignan po natin doon, amen, na ang hinihingi ng Diyos yung kanyang anak, amen, para ihandog, ginawa niya ito, amen. At napatunayan ni Abraham na yung pananampalataya niya sa Diyos, yung kanyang patuloy na isinambit na ang Diyos ay magkakaloob, sinuklian po ito ng ating Diyos. Amen. Through genuine faith, amen, true faith ay mararanasan po natin yung abundant blessing. Marami po tayong karakter sa Bible na makikita na nung sila ay may tapat at tunay na pananampalataya sa Diyos, sila ay pinagpala ng Panginoon. Example na lang po natin ang lahing Israelita. Amen? Yung mga lahing Israelita. Pag sila ay sumusunod sa Diyos, ano po yung nangyayari sa kanila? Abundant blessing, yung kanilang nararanasan. Amen? Pero pag yung hindi na sila tapat sa Diyos, sumasamba na sila sa ibang mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, ano pong nangyayari? Amen? Yung blessing nawawala. Amen? Totoo naman po yun. Amen? Pag yung faith natin nagwiwigil sa harapan ng ating Panginoon, nawawala yung blessing. Amen? So patuloy sa mga oras na ito, Pastor, paano tayo magkakaroon ng genuine na pananampalataya? Amen? By testing of faith. Amen? Kagaya na nangyari kay Abraham. Amen? At dun sa mga may mga babasahin po tayong mga teksto. Sabi dun sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, in this you greatly rejoice, even through now a little while in necessary you will have distress by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Amen? Na yung pananampalataya natin para daw isang ginto na pinaparaan sa horno para patuloy na makita kung ito ay dalisay. Amen? Ganon din yung ating pananampalataya. Amen? Pinapadaan sa mga trials. Amen? Testing of faith para makita kung yung ating pananampalataya ay dalisay. Amen? So patuloy sa mga oras na ito, gawa ng Diyos yung testing of faith. Amen? At meron isa, yung problems. Amen? Minsan sa buhay po natin ito, ang kala ng iba, yung kanilang nararanasan, testing of faith. Amen? Pero yung iba naman talaga, tayo ang may gawa. Problema. Amen? Kasi minsan, makulit tayo. Amen? Yung dapat na hindi natin gawin, yung hindi dapat karapat-dapat na gawin, sa harapan ng Diyos, amen, ginagawa natin. Example na lang po natin, amen, testing of faith sa mga lalaki o sa mga Kristiyano dati na mahilig sa girls. Amen? Biglang may mapapadaan na maganda at sexy. Anong gagawin mo? Lilingon ka? Amen? Pwede ka lumingon minsan lang, pero wag mo nang uulitin. At sasabihin mo na napakagandang nilikha ng Diyos. Pastor, napalingon ulit. Amen? Sasabihin naman nung Amen? Kasi ngayon, napipeke na ang tao. Amen? Napipeke na yung tao. Amen? Minsan kasi, napakagandang nilikha ng Diyos, pero lalaki pala. Amen? Kasi minsan ngayon, mas maganda na yung mga lalaki ngayon kaysa doon sa babae. Wow, mali. Wow, mali. Amen? So, patuloy sa mga oras na ito, testing of faith. Amen? Lumingon ka isang beses lang. Huwag mo nang uulitin. Amen? Baka ka matukso. Amen? Pinadaan lang yon para subukin. Natapat ka sa iyong mahal. Sa iyong misis. Amen? So patuloy sa mga oras na ito, hayaan po natin na sa ating genuine faith, maranasan po natin yung abundant blessing. Amen? So example pa natin sa buhay po ni Haring Solomon. Amen? Nung hindi pa siya wala pa siyang maraming asawa. Amen? Nung si Lord pa yung unang pag-ibig niya. Amen? Ano ba yung ginawa ng Diyos sa kanya? Amen? So binigyan siya ng katalinuhan, wala nang papatay. Amen? Hindi lang po 'yon. Fame, glory, gold.
Amen? Riches. Amen? Binigay sa kanya ng Diyos. Amen? Kaso nga lang, natukso. Natukso siya sa maraming babae. Amen? At napahiwalay siya sa Panginoon. Amen? Pero bagamat ganoon, pinagpala siya ng Diyos. Amen? Sa kanyang genuine faith, nung siya ay nasa Panginoon pa. Nung genuine pa yung kanyang faith. Amen? Sabi nga ng kanyang tatay, si Haring David, amen? Wala pa siyang nakitang naglingkod sa Panginoon na naging hampas lupa. Amen? Kaya hayaan po natin yung pananampalataya natin, i-check lagi natin kung ito ba ay tunay. Amen? So hayaan po natin sa bagay na yon, amen, maranasan natin yung abundant blessing. Amen? Kaya yun po yung tatlong bagay na matututunan po natin sa test of faith ni Abraham. Una po, yung ating pagsunod ay essential sa ating pananampalataya. Pangalawa, God is truly our great provider. Pangatlo po, at pinakahuli sa lahat, true faith reaps abundant blessing. Amen. Kaya palakpakan natin Panginoon, sa Diyos lamang po ang papuri at pasasalamat, tayo yumuko at manalangin. Glory to God. That's what God, hallelujah, Jesus, we praise you, we glorify your name. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na ikaw ang Diyos na kumikilos aming buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, sa mga oras na ito, langin namin, Lord God, na maranasan namin, Lord God, po, Panginoon, yung mga lesson. Napaka-importante ang pagsunod namin sa iyo sa aming pananampalataya. Dahil nakita doon, Lord God, sino kami sa iyong harapan. Gayun din po, Panginoon, ikaw lang tunay na nagpapala. Ikaw lang yung tunay na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. At gayon din po, Panginoon, na ang genuine faith, ang tunay na pananampalataya lamang, Lord God, ang patuloy na dahilan kung paano kami, Lord God, makakaranas ng abundant blessing na nagmumula sa iyo. Panginoon, muli, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, Diyos sa mga nasa langit sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Praise God. Palapakan natin ang Diyos. Talagang yan ang preaching ng pinagpala. Hallelujah. Talagang alive na alive, no? Ramdam niya kasi yung kanyang preaching. Oo. Dahil mismo siya nakaranas. Maraming test of faith. Pero mo, itapon ka sa lugar ng Angeles, no? Inulit lang naman sa kanya yung pinaganap ng Diyos sa kanyang ina. No, ang kanyang ina dinala sa Angeles City. Talaga naman, paano nga naman magtatayo ng simbahan doon? Biyaya ni Lord. Sa lugar pala na yon ay bibigyan siya ng sarili niyang bahay sa subdivision. Pastor Julius, yung preacher naman natin, test of faith. Iiwan niya ba yung bangka niya? Talaga doon, may kita talaga. Oo, dahil bangka na yan eh. Amen po ba? Bangka niya, ani niya yun, lahat ng mga huli niya, pera niya. Tama po. Pero biyaya ni Lord, yung sinabi sa kanya ng mga tigapanguna niya na iwan mo ng bangka mo at pumunta ka ng Angeles City. O, di naman siya binigo ni Lord. At tunay, ngayon nilalakaran niya na ang pagpapala ng Diyos. Magpatuloy ka pa at marami pa ipagaganap ang Diyos sa buhay natin ito. Totoo ang sinabi mo, lahat tayo talaga dumaraan sa pagsubok. Ano ba itong mga pagsubok sa buhay na ito? Minsan problema sa pamilya, minsan kasakitan, minsan kulangan sa pananalapi. Maraming mga bagay na talagang dinadaan tayo dito sa pagsubok na to para daw sa ating ginto na pinapadaan sa horno. Sabi ng preacher natin, tandaan natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Mahalaga maunawaan natin na ang pagsubok ng Diyos ay iba sa tukso ng Diablo. Tandaan natin, magkaiba yan ha. Iba yung test galing sa Diyos, yung pagsubok. Iba yung temptation, yung tukso galing sa Diablo. Ang Diablo, pag tumukso sa atin, magkakasala tayo, pagdandaig tayo ng Diablo, nagpatukso tayo. Ibig sabihin, pag tinukso tayo ng Diablo, napapalayo tayo sa Diyos kapag nagkakasala tayo, kapag sinunod natukso tayo. Ngunit, ang Diyos ay sumusubok upang lalo tayong mapalapit sa Kanya. Lumalim ang ating pananampalataya. Kaya kapatid, kapag dahil sa mga nararanasan mo sa buhay ang magiging kalakasan ng iyong pananampalataya,
Let it be. Amen. Kaysa naman wala ka nang pera, gumagawa ka ng mali, natukso ka. Hindi ka na nasubok. Hindi ka, natukso ka na kaaway. Wala ka ng pera, nagnakaw ka, nahuli. Nagnakaw ka ng bangko, ang dami security guard yun, may CCTV pa. Di nahuli ka pa, imbes na mapakain yung pamilya mo, galing sa nakaw, nakulong ka. Lalo nang wala nang magpapakain sa pamilya mo. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ng mga salitang ating narinig. Yung tatlong bagay na itinuro sa atin ngayon, kung ano yung natutunan natin doon sa test of faith na naganap sa buhay ni Abraham. Okay? Kung paano siya talaga totohanan, nagtiwala sa Diyos. Lakaran natin yun. Kung si Noe nga, pinagawa daw ng arko, sabi ng preacher at bankero kasi ito nagbabangka to. Amen. May sariling bangka to, mangingis na to. Kaya alam niya, may timon Kasi yung timon na mag-guide. Pero yung arko pinagawa, wala nga timon. Tama kasi, si God kasi magdadrive. Hallelujah. Kaya magtiwala tayo kay God. Siya ang magdadrive ng buhay natin. Amen. Tandaan po natin, masarap kapag ang Diyos ang nangunguna sa buhay natin. Pero aminin natin, parang hirap ang hawakan Yung isang bagay na you are hesitate. Kaya kapatid, huwag tayong sumuko kapag sinusubok tayo ng Diyos sa ating pananampalataya. Tuloy lang. Hindi naman natin kailangan ebidensya. Dahil alam natin, tested na si God. Amen? Tunay ba na kayang ibalik ni Lord ang lahat ng ninakaw ng kaaway sa atin? Kaya sabi ng preacher natin, yung kanyang memory verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko lahat. Kapag pagod ka na, alam naman natin, ibabalik ng Diyos ang ating lakas. Pangako niya yun Tama po ba? Panumbalikin, kapag tayo nawawalan na ng pag-asa, ang ating pag-asa. Tama po. Bakit? Sino ba ang Diyos sa buhay natin ito na dapat natin panampalatayanan? Siya ang ating kanlungan, ang ating kalakasan, at laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Yan ang ating Diyos. Kaya muli sa lahat ng mga nakapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos, yung tatlong bagay na naituro sa atin, huwag natin lilimutin yung mga kapatid ko talagang ako na-bless din sa preaching ngayon. Talagang buhay na buhay. Amen? God is truly our provider. Sabi niya sa kanyang pangalawang punto. Totoo nga naman. Talagang pinaranas ng Diyos na hindi sila pinagkulang. Bagamat dadaan ka muna talaga, papatunayan mo muna sa harapan ni Lord na deserve mo yung blessing niya. Amen? Huwag ka magkapara. Pagpapalayan ka rin ni Lord. Dahil ang tunay na pananampalataya, sabi ng ating preacher, aaniyan ng masaganang pagpapala. Kaya manalig ka, kapatid. Don't give up. At huwag kang mananampalataya na walang gawa. Puro gawa. May faith ka nga, puro ka naman reklamo. Hindi totoong faith yun. Tama po ba? At totoong faith, gumagawa. Sabi nga ng preacher natin iniibig natin ng Diyos, pero hindi naman tayo makasunod sa kanyang utos. Pwede ba yun? Tama po ba yun? Talaga mahal natin ang Diyos. Sumunod tayo sa kanya. Kahit sabihin natin na sa Diyos tayo sumusunod, hindi sa tao, hindi naman nakikita na sa Diyos ka talaga sumusunod Bakit? Hindi mo masunod yung utos ng tao sa'yo na mga tigapanguna mo. Paano mo sasabihin sa Diyos ka sumusunod? Amen? Kaya tandaan natin ito. Makikita natin. So talagang tunay, aanit tayo ng pagpapala. Ang tunay na nananampalataya, sabi ng preacher natin. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.